Sa tagpuan, makikita talaga yan. Parang alam ko yan, tagpuan na. Sa tagpuan kami. Ayan. So may Kasi sinabi nila yung tagpuan doon sa ilog. Sabi ko, hindi. Hinipaan yun. hinipaan. Sa tagpuan. Tagpuan dyan. Agoy, Ginoo. Abangan nyo yan. Parang may aabangan tayo. Yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening pumuli. Tumuli ang inyong lingkod, Batang Elyu. And tayo nagbabalik guys para magbigyan na naman po ng isang reaction regarding nga po dito sa vlog ni Kuya Miel. So shout out sa iyo Kuya Miel at pahiram itong video mo para mabigyan natin ng reaction. And ito nga at kinausap ni Kuya Miel si Nanay Hansel po at totoo nga na siya yung nag-comment sa Facebook at nagpo-post. Meron siya siyempre magandang dahilan kaya niya ginawa yon. And yun na nga, pagkatapos kausapin ni Kuya Miel, lumipat naman si Kuya Miel doon sa bahay ni Dr. Lab para hingan naman siya ng statement tungkol sa mga nangyayari ngayon. At doon ay nagbigay ng payo si Dr. Lab guys. And of course, hindi mawawala yung bulong ni Dr. Lab tungkol sa tagpuan at yan ay ating bibigyan ng reaksyon. So, bago tayo magtuloy-tuloy, syempre, huwag nating kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Edo Vlogs and of course si Kalingap Rob. And siya na rin, big love shoutout po sa inyong lahat na aking mga viewers and ganun na rin sa aking mga subscribers po. So, bago tayo tumuloy, syempre, huwag nating kalimutan mag-thumbs up. So, sabay-sabay nating bigyan po ng reaction ito guys. So, tara na. Natin si Dr. Lab. Yan, okay po mga kalingap. Ayan, kasama na natin si Dr. Lab. Yan, kausap na natin kanina si Nanay Hansel tungkol doon sa binitawan niyang statement sa Facebook patungkol kay Beyonce. Sa plano niyang pagbitaw na sa lab team. Ngayon tanongin naman po natin bilang scouter, siyempre hindi naman natin pwedeng i-bypass ito. Salamat. Diba? Yan, siyempre respeto tayo sa kanya. Dahil siya yung naka-scout kay Beyonce at siya yung tatay-tatayan din ni Beyonce. Yan, Dr. Lab, anong masasabi mo doon doon sa statement na sinabi ni Nanay Hansel patungkol doon sa mga basher ni Beyonce na pati yung pamilya niya ay nadadamay na. Siyempre, yung kalooban na bilang isang ina, hindi mo mapipigilan yan dahil anak niya yan Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Tanong ko lang kasi di kasi ako nagbabasa. Hindi ako nakikialam. Ano bang statement na naging bahagi at naging usapin ito? Yan. Ito yung patungkol doon sa mga basher na patuloy nilang binabash si Beyonce na wala naman siyang ginagawang masama. Yan, napakabait naman ng bata. At according doon kay Beyonce naman, doon sa vlog 9 number 97, ang sabi ni Beyonce kasi nadadamay na pati magulang ko. Ngayon, ang nakwento ni Nanay Hansel, yan, paminsan daw, nakikita niya si Beyonce na nasa isang tabi lang, napapaiyak na lang. Yan, kaya kino-comfort nung nanay niya, si Nanay Hansel, na kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Yan, siguro one time nakapag-usap sila tungkol doon, kaya ito na yung nagbigay na ng statement patungkol sa mga basher. Anong masasabi mo dyan? So yun guys, bago natin pakinggan yung statement ni Dr. Lab, mas maganda siguro kung balikan natin saglit yung mismong pag-uusap ni Kuya Miel tsaka ni ni Mama Hansel or ni Nanay Hansel para mas matibay po ang ating resibo. So yan. Tatay, kumakain ka ba ng putserong baboy? Ha? Kahit aboy, nag-alaga ng baboy Oo nga. Grabe. Yan, nakita nyo, sipag ni Tatay Beran, Kanina pa yung hugas ng hugas dyan. So yun guys, ang dami kasing bahay, ang daming tao niya ngayon dyan sa bahay ni na Beyonce. Gawa nga po ng kasalukuyan na ginagawa at inaayos po yung bubungan po nila. Kaya sige, panay hugas din ni Tatay Beran kasi maraming mga hugasin kasi dyan sila magluluto, dyan na rin kakain yung mga tao po. So yun, tuloy po natin. Grabe. Pagkatid pa yan kay John. Magatid pa kay Beyonce. Ito pala ang araw-araw at umaga hapon. Oo. So, grabe ang ang trabaho.
So yun, at least alam na natin ngayon guys na talagang si inako na ni Tatay Beran po ang paghatid sundo kay Viancy araw-araw. So yun, mapapanood po natin yan dun sa vlog naman po ni Kuya Brooks. So, try nyo pong bisitahin yung channel ni Kuya Brooks, makikita nyo doon kung paano hinatid ni Tatay Beran si Viancy. At grabe, sumakay sa motor si Viancy. Kahit nakapalda talagang panglalaki yung angkas niya. So ayan, hindi na natin sasama yun dito. So tuloy. Yan, okay po, mapasok na po si Beyonce. Ayan. Ayan. Pasok na naman. Pasok na naman. See you later. Hindi mo matitikman yung luto ko talaga. Sayang. Yan. Pagsisisihan mo yan pag hindi mo natikman. May ref naman to. May ref. Ayan, sige, pagtitira Ayun. kita. Ayan, pagtitira ko siya. May ref naman pala. O yan, pagtira ko daw si Beyonce. Yan, ito. Magandang, Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, ako po meron lang konting katanungan regarding po dun sa statement na nilabas nyo sa Facebook. Ay, opo. Kasi kagabi patulog na ako, may nabasa akong ganyan at agad-agad nag-reaction ako gabi na yun. Yan, ngayon po, may tanong lang po ako. Yan, ano po ang nagtulak sa inyo? Bakit nakapaglabas po kayo ng ganung statement? Ay, unang-una po sa lahat, pasensya na po. Humihingi po ako ng pasensya po kung ano man po ang nagawa ko kung kasi Actually guys, aanin ko lang kasi si Nanay Hansel, humingi siya ng pasensya dahil sa pagko-comment niya or pagpo-post niya sa Facebook, which is totoo siya, hindi naman niya kailangan humingi pa ng pasensya kasi normal lang naman na kumbaga reaction ng isang magulang siguro na nagmamalasakit para sa kanyang anak kasi matindi na rin pala guys ang nangyayari kay Viancy and syempre bilang isang ina ay talagang magmamalasakit yan, kumbaga kung gera, parang gano'n. Kanya nga lang guys, ito ang lang kasi is nasa social media nga po sila so yun naman, pero walang mali sa ginawa ni walang mali sa ginawa ni Nanay Hansel. Yun nga lang, kung talagang aanuin mo pag ang buhay ay nasa social media, syempre yan palagi ang inaabangan po ng mga basher yan ang inaantay nila na mag-comment talaga yung kahit sino sa mga kapamilya po ni Viancy. Actually, minsan sasadyain talaga nila yan, na iti-trigger talaga nila na magko-comment or magsasalita ang member ng family ni Viancy o yan mismo si Viancy. So, yun naman po yung yung problema doon po kasi kung medyo mahina-hina ka talaga, maapektuhan ka, which is grabe, sino ba naman ang hindi maapektuhan kapag kayong anak mo na mismo yung binabash na wala namang kasalanan. Kumbaga, yung sa vlog kasi nung part 97 guys, alam naman po natin lahat yun yung gusto ni Viancy na ipatigil, which is hindi pa naisip ng mga ibang tao guys kasi vlog to vlog, kumbaga tsaka nasabi na ni Kalinga Prab na magkakaroon ng panibagong twist ang pagbablog niya sa EDC, sa Jomcar, yung mga yan, kumbaga parang magiging realistic na. Hindi na kagaya nung dati na puro pakilig lang. Siyempre, kapag sinabing realidad na o realistic na yung kwento, natural, mayroong problema. I mean, ang bawat relasyon or bawat pamilya, imposible na hindi nagkakaroon ng problema. Di po ba kahit ikaw mismo nanonood ngayon, ako, sila, tayo lahat. Imposible hindi tayo dumadaan sa kahit na anumang problema. So yun po. So lahat po ngayon yan ay may papakita na sa social media. Kumbaga talagang parang katutusan real life na. Yun ang hindi pa maintindihan po ng iba po Para sa akin kasi mas okay to at least malalaman na natin yung totoong nangyayari sa buhay po nila, hindi yung puro pakilig lang tapos wala na tayong alam sa totoong nangyayari po Well, sa bagay, sabihin na natin na kahit pa ganon ang plano sa pagbablog, hindi pa rin naman siguro lahat. Siyempre, may mga bagay-bagay pa rin naman na
hindi pwedeng ilabas sa social media. Di po ba? Kumbaga dapat go with the flow lang po tayo. Huwag natin kokontrahin yung or pangunahan yung nagkukwento. Yung may director na po andyan si Kalingap Prab. So yun lang po yung aking sariling opinion po guys. So tuloy po natin. Sa totoo lang po, para bilang magulang, bilang isang ina po, parang masakit po talaga sa loob mo pag yung anak mo na nariringgan mo na mga masasakit po na salita, lalo-lalo na Totoo po yan. nasa iba. Opo, ano po talaga, hindi po natin maiiwasan na hindi natin po pwedeng pakiusapan yung mga basher na ma-please na ganun. Kaso po bilang natin, bilang nanay, masakit po para sa akin. Nagulat na. Actually, nasabi ni Nanay Hansel po dito guys na kung siya yung binabash, ay okay lang. Okay lang sa kanya yun kasi sanay naman daw siya. Kumbaga, umpisa pagkabata niya, talagang dumadaan na siya sa mga ganyan po, dumayan na siya sa hirap. Kumbaga, ano ba naman yung bashing? Kumbaga, hindi naman sila kilala personally. Kanya nga lang, ang nababash po, si Viancy. Siyempre, ito naman si Viancy, pagmamalasakitan din niya yung nanay niya or yung pamilya niya kasi dinadamay din ng mga basher yung magulang niya or pamilya niya. Siyempre, ano na yan, kumbaga mutual. Pareho na sila ng pakiramdam, although hindi nila pinag-uusapan, magmamalasakitan po talaga sila guys. Yun na nga. At makikita pa ng nanay ni Biancy na minsan umiiyak na lang si Biancy sa isang sulok, tahimik. May delikado po yun guys. Siyempre talagang aalma at aalma si Nanay Hansel pag ganyan na yung makikita niya. Kasi totoo kasi delikado talaga yun guys. Pwedeng mag-fall sa sa mas malala na na problema kapag katahimik lang yung isang tao na umiiyak, baka ma-depress. So, syempre, kikilos at kikilos si Nanay Hansel. So, tuloy po natin. Sabi ko, napakatahimik ni Nanay Hansel. Tatay Biran, tahimik masyado. Opo, kasi po Kuya Med yung ayun, yung yung makita mo yung anak mo na naghihirap ka. Yun. Sa totoo lang po, yung makita mo yung anak mo na minsan nandiyan lang sa gilid, umiiyak, tumutuloy. Kasi naman ko yung anak ko Siyempre, mother's no stress. Kasi So, ganun na nga guys, gaya ng nakwento na natin kanina. Ang sakit tingnan nun. Ang masakit, kahit siguro sa atin mangyari yun guys, yung isang anak po natin umiiyak ng tahimik, hindi natin alam kung ano yung kompleto na dahilan kung bakit nagkakaganon. Ang isip lang natin, social media kasi ang buhay nga niya nasa social media. So, ganun talaga yung magiging normal na reaksyon ni Nanay Hansel, hindi po ba? kahit hindi po yan ni Jancy mapagsalita, hindi po siya matipon yung mama, ganito. Kaya ako, pinapakiramdaman ko lang yung anak ko, Kuya Meli, kasi alam ko magulang tayo, kahit hindi yan Yun pa ang isang malaking problema guys kasi si Viancy, hindi siya nagkikwento ng problema niya. So, mas malaki yung posibilidad talaga na kapag naipon yung kanyang mga sentimiento sa buhay, ay maaaring magkasakit nga po siya mentally, hindi po ba? Siyempre, aalma yung nanay. salita sa akin na nasasaktan. Kahit hindi yan na nasasaktan, siyempre po, nararamdaman ko yun kasi bilang ina. Tapos nakikita mo siya sa gilid, biglang tutulo na yung mong luha niya. Kaya yun po, parang hindi ko na po nakayanan na mag-comment sa mga masasama kong gano'n. Pasensya na po kayo kung nakapag-ano ako ng gano'n kasi magulang lang po Wala ako. po kayong dapat ipagpasensya. Alam niyo kung bakit. Tama. Dahil yan po ay karapatan ng ina sa kaniyang Yeah, karapatan ng magulang or ng isang ina at hindi lang basta karapatan, obligasyon talaga ng isang magulang na ipagtanggol yung mga anak po guys, and yun yung hindi nakikita ng mga bashers or ng mga ibang viewers kung ano yung totoong nangyayari sa loob ng bahay po nila. Kaya kung makapang-bash sila, ganun na lang, hindi nila alam kung ano yung epekto sa personal na buhay ng mga binabash nila. Tingin po kaya nila masaya sila ngayon na alam na nila kung ano yung totoong nangyayari.
well, siguro. Di ba? Kasi ang basher ay basher talaga. Kumbaga, walang ibang gusto kundi makapanakit. Di po ba? Opo, kasi ako, po na ito, siguro po hindi nila mahal ang kanilang mga anak. opo kasi ano eh. Bakit nakakapagsalita sila ng Opo. Tsaka magulang po tayo, hindi po natin kaya na nakikita na nasasaktan yung anak natin sa ganyan na Correct. bagay. Kasi ano po Kuya Mel yung parang naano ko po sa kay Beyonce na ayoko pong darating yung ano na pati mental niya Yun. ma-depress siya kasi Yan. minsan nakikita ko siya nasa gilid umiiyak. Pero hindi siya mahilig magsabi ng ng sama ng loob kasi mabait na bata. Ayaw na yung problema yung magulang niya. Ayaw yun yung nag-iisip kami. Pero ako naman nagtatanong sa kanya, kung may problema ka, sabihin mo sa akin, i-voice out mo sa akin, hindi yung pinitintin mo kasi masama yan. Yun po yung inaano ko sa kanya. Pero minsan po nag-open po siya sa akin talaga ng mga problema niya. Napayuhan ko po siya. So yun na kayo guys, no? Kahit naman kay Kalingap Edu, hindi rin nagsasabi si Beyonce. Nababanggit po yan ni Kalingap Edu po, ano? And siguro ngayon, dahil alam na ng mga bashers kung ano yung epekto sa buhay ni na Beyonce yung ginagawa po nila na pambabash. Siguro masayang-masaya na po sila ngayon, no? Dahil naging successful yung kanilang pambabash para saktan po sila. So yan, congratulations sa mga bashers. Kumbaga nagtagumpay kayo, kaya lang yung pag pinagpatuloy nyo yung mga ganyang gawain, hindi nyo alam may karma. So mabuti pa hanggat maaga, tigil-tigilan nyo yan kung wala rin lang namang ginagawang masama sa inyo yung mga tao. Bakit nyo kailangan gawin po yan? Yun, tanong nyo rin sa sarili nyo, di po ba? So pakinggan naman po natin ang statement ni Dr. Love, guys. Ang masasabi ko lang, siguro, lahat naman tayo nasa vlogging, no? Nasa social media. At siguro, sana ang akin lang na matuto yung bang habaan pa nila ang kanilang pasensya. Tibayan pa ang kanilang bilang magulang talaga, laging madadama yan pagdating sa usapin ng problema sa anak. Mhm. Kaya ang akin lang panalangin at dasal para sa kanila na higpitan pa nila ang kanilang cut sa ngayon. Kung sa ganitong sitwasyon na malabas na napakahirap na talaga. Yan, dahil sa social media, di ba? Nasa social media personality kasi si Beyonce. Oo, tsaka lagi ko sinasabi, si Beyonce kasi hindi na siya ordinaryong estudyante dito sa Daig. Siya ay public figure na. Public figure. Hindi maiwasan talaga na maraming nakakita sa kanya, maraming Well guys, no, kaya yung payo ni Dr. Love na yun, yung tibayan pa rin na Beyonce, tibayan pa rin na Nanay Hansel yung kapit po nila, no, para hindi sila maapektuhan. Actually, mas madali pong mag-advise Pero once na ikaw na yung involved, na gano'n, may anak kang dalaga, tapos nakikita mo yung gano'n, parang imposible na hindi ka rin aalma, hindi po ba? Pero tama din naman po yung advice ni Dr. Love, guys, dahil si Beyonce ay talagang na siya, social media personality na siya. So kailangan talaga kahit papaano, kahit siguro pa konti-konti, kailangan mag-adjust sina Nanay Hansel po, no? And yun nga, actually may pakayon diyan si Kuya Val dun sa nanay ni Carla, kasi halos ganyan din po yung naging problema po, hanggat maaari, wag nang mag-comment or magpo-post ng sa social media, sa Facebook, na ganyan po, kasi yan talaga yung inaabangan ng mga bashers. Diyan sila magiging masayang-masaya kasi once nag-comment ka, ay pakiramdam po nila successful po sila, tagumpay. So yun po, mahirap gawin, pero yun naman po yung pinakatama siguro na kailangan gawin nila Nanay Hansel po, yung bawas-bawasan yung yung pagko-comment, yung mga ganyan pagpo-post patama sa mga bashers hanggat kaya, hindi po ba? umahanga sa kanya. Yung patagong na naibibidyo siya. Naibibidyo siya. Mag-ingat talaga. Bilang nasa social media personality ka, mag-ingat talaga. Pangalawa, sa mga magulang, yung na umari sana wag na mag-post
Kasi lalo lang kasi Mababas. mababas. Kasi dito kasi kahit na anong paliwanag mo, ang 80 o 20% dyan or 10% ng mga anti-kalingap, talagang titirahin ka. Hanapan Correct. ka ng butas. Kaya lang hindi rin naman natin masisi si Nanay Hansel, di ba? Oo, bilang tama ina, rin. normal yun bilang ina. bilang Pero, ina, no? ayun nga ang sabi ko na hanggang kaya pang magkibit-balikat na lang muna talaga. So yun guys, no, actually pare-parehas naman tayo ng iniisip kahit sila Dr. Lam, sila Kuya Miel, talagang mahirap yung sitwasyon. Kasi parang imposible na hindi talaga magre-react yung nanay ni Biancy po, ano. Kasi nakikita nga niya si Biancy na gano'n na yung epekto sa kanya. And yun na din. Ang ano doon is nasa social media nga kasi. So, ano talaga guys, medyo masalimuot, kumbaga. Siguro ang solusyon, tama yung advice nila na bawas-bawasan yung pagpo-post at pagko-comment sa social media para hindi mapagpiestahan. Yun. Oo, kasi sayang naman kung bigla na lang mawawala, di ba? Oo, ang ano ko lang kasi, hindi natin, tinanggap na natin yung ganyan. Tinanggap na natin na nasa social media yung anak natin. Magiging mahinaon tayo sa mga ano, at kung kinakailangan na, maaari nga lang sana, alis, huwag talagang humarap at comment dyan sa Facebook kasi hindi mo ma-please ang lahat yan. Bubutasan. And yun pa yung isang pwedeng maging problema guys, no, sa mga supporters ng EDC. Pagka ito lumala, siyempre maapektuhan na naman din si Kalinga Prab. Maaring siya na mismo ang magpatigil or magtigil sa pagbablog sa EDC kasi ayaw na ayaw ni Kalinga Prab na yung may mga ganun na pangyayari po, ano. Siyempre pamilya na yung naapektuhan, ayaw din niya ng ganun. So may posibilidad din na mapatigil ang pagbablog kung talagang magtutuloy-tuloy ito. Yun ang isang nakakalungkot guys. Kaya ako gusto ko rin makiusap, no, sa mga solid na supporters ng EDC at maaari, wag na rin tayong sumali sa pagko-comment pa pagdating doon sa mga ganyan po, ano. Kasi minsan hindi rin maiwasan na kahit sabihin mo na supporter ka, pero kasi may mga tao din na kung ano lang yung nakikita, kung ano lang yung napapanood, yun lang talaga yung yun lang talaga yung alam nila, hindi na nila naiisip na pwedeng iba naman din yung nangyayari sa likod ng camera. So ganun. So ang pinaka-the best po dito, kaya na lang natin na manood na lang tayo. Kumbaga ibigay na lang natin kay Kalinga Prab kung ano yung gusto niyang itakbo ng kwento ng EDC. Suportahan na lang po natin, di ba? Total, doon naman po tayo nag-e-enjoy, kumbaga nalilibang tayo pagdating sa ganun. So huwag na tayo hanggat maaari lang naman. And hindi ko sinasabi na lahat ng solid supporters ay ganun. Hindi po. Meron din pong mangilan-ngilan. Actually, minsan may mga nasasagot din ako na mga ganun. Kumbaga, pinaghihinaan ng loob. Huwag. Okay, panghinaan ng loob. Basta go with the flow. Kumbaga, positive lang. Think positive. Grabe, paano pa ititigil yan kaagad-agad? Siguro kung ititigil, hindi muna sa ngayon. Pupunta pa sila ng Korea. Siyempre, meron pang tagpuan. Ayan na. Meron nga ba? Matutuloy nga ba ang pagtatagpo nila? At saan nga ba yung tagpuan na yan? Maya-maya, maririnig po natin. Bubutasan ka talaga. Parang yan, yung less talk, less mistake. Less mistake. Yun ang akin. Kasi ako nga may Facebook ako pero never ako nagpo-post ng kung ano-ano kasi mahirap kasi. Kasi very popular ka na naman na vlogger na Sa pagkakamali mo, maging tama man yan sa sinabi mo, mamaliin pa rin yan doon sa ibang tao. Tama. Yes. Ang akin lang pakiusap na sana, iwas-iwasan mag-Facebook, Yung mag-comment, comment mag-post. sa mga post kasi Okay lang naman mag-Facebook. Huwag lang mag-comment. Huwag na lang pansinin yung mga basher. Kahit of course, masakit yun. Pagka nabasa mo tapos hindi ka magko-comment, medyo mahirap iwasan po yun. No? Pero yun lang yung yun lang yung solusyon para hindi lumala. At para naman kasi pagka nag-comment ka, ang masisiyahan yung mga yung mga bashers
magtatatalon sa tuwa yung mga yun. Kumbaga parang pinagbigyan mo na rin yung kanilang kasiyahan kapag ka ganun po ano. Yan. Yung mga nag-post na yan, hindi naman nila alam kung ano yung natutuong nangyayari dito sa Daet. Kaya nga, isa Yun sa ang sinasabi mo. minsan, bakit parang alam na alam nyo, nasaan ba kayo? Kaya nga, Kilala nyo ba ng personal yung mga tao na yan? yun nga yung sinasabi ko na kasi mas maigi pang kumari lang, wala mo ng Facebook, ako lang masusunod, no? Oo. Lalo na hindi maikaila sa lahat na milyon-milyon ang sumusunod sa bata. Oo. Mhm. Hindi naman Sa natin. milyon na yan, meron dyan mga 5% na medyo tamingi. Oo nga, Oo. totoo yan. Meron Alam yan. talaga ng bukas Saka yan. ang ano dyan, ang problema natin dyan, hindi naman natin maalis doon sa bata yung mag-Facebook kasi kabataan na. Oo, kabataan. Hindi na mga Gen Z, mahirap pigilan pagdating sa Facebook. Para sa akin, no? Iwasan na, okay naman magpe-Facebook, iwasan lang mag-comment. Nag-comment. Yun. Mag-comment Tama. kasi yung comment mo kasi protaktihin ka agad yan. So, yan yung parang suggestion mo, payo mo. No? Oo. Hindi mo naman sinasabing sundin nila. Oo, hindi man sinasabi. Ang Pero akin lang, payo, iwasan na lang Iwasan para makaiwas din sa mga bashing. Kasi tulad yan, kung si Mats man talaga yun, hindi ko rin alam. Oo. Actually, yun na nga, pinanood natin kanina, siya talaga yun. Kumbaga, yun na nga, humihingi pa siya ng pasensya, which is hindi naman niya kailangan gawin yun na humingi ng pasensya kasi wala namang mali sa ginawa niya eh. Kumbaga, karapatan at obligasyon ng isang magulang na ipagtanggol yung kanilang anak. So, yung reaction na ginawa ni Nanay Hansel, yung pagpo-post or pagko-comment, walang mali doon. Wala talaga, kanya nga lang, parang ginawa naman kasi niya yon ay talagang magdidiwang yung mga bashers kasi na-trigger nila kumbaga talagang nasunod yung gusto nilang mangyari, yun lang. Yun naman yung pinaka downside ng pagko-comment yun. Hindi natin alam, baka fake account yung mga gumagawa, no? Obligado yan, puro mga ninja accounts Oo, yan. mga ninja account. So, siyempre, putaktihin ka agad. Yan, ikaw naman ang hihingan ko ng statement Sige. ngayon Sige. para sa mga bashers ng EDC or ni Beyonce. Sa mga bashers na Itzy at Beyonce, Itzy or Beyonce man yan, akin lang na siguraduhin nyo na alam nyo lahat ng nangyari dito sa Daet. Di nyo kasi alam kung anong naging usapan dyan, kung ano talaga ang punot, umpisa at dulo dyan, hindi nila alam. Kahit na naman yung sira nyo, lalo lang nag-hype yung Itzy. Lalo lang tumatatag. Actually, kaya nga tinawag na bashers guys. Kaya tinawag na bashers kasi hindi naman 100% kasi yung mga sinasabi nila. Kumbaga kahit tama, ginagawang mali. Yung mali naman, ginagawang tama. Yun po, nagbe-bend ng mga pangyayari. Yun ang tinatawag na basher. Kaya hindi natin mapapakisapan yung mga yan na siguraduhin kasi pagka sigurado na hindi na sila basher. Di ba guys? Ayun, ang basher ay basher talaga. Ang gawain talaga nila is manakit ng damdamin. Yan po yung siguro may mga psychological problem din po yung iba dyan kasi mas nagiging masaya na sila sa pananakit po ng damdamin. Yun. Lalong lumalakas. Correct. Pero kung tutusin talaga, iba yung nangyayari sa Daet sa personal at iba nangyayari sa Sa online. online. Hindi naman natin pwede sabihin yung online, yun yung kasi kapag umiyak kasi nagugulat ng mga tao, hindi alam. May dahilan doon sa mga pag-iyak na yun. Sa mga pag-iyak. So yun guys, kumbaga obserbahan nyo yung mga sinasabi ni Dr. Dap sa mga nagdududa pa yung pag-iyak ni Beyonce, hindi mas naiiyak yun ng ganun lang. Although sinasabi ng iba na totoo yung pag-iyak niya kahit si Kalingap Edu, hindi natin alam. Baka ito na, nagsasalita po syempre lagi nandyan yan, alam niya yung mga nangyayari. Baka naman sadyang pinapaiyak lang para gumanda yung flow ng kwento. Yun ang yun ang ating isipin minsan. Ang social media, ang hirap magsalita guys. Kasi kung sasabihin natin lahat, may spoil ang buong kwento. So, kailangan go with the flow lang. May
may purpose. Yan. Yun. Antayin lang natin yung mga upload, yung galing upload. Kasi may mga, Yan. nasa twist na kasi tayo ngayon eh. Tinitwist Mhm. dati, parang ang lumalabas kasi si Beyonce ang naghahabol. Mm. Baka tinitwist ngayon na si doon naman maghahabol. At saka ano, Yun. tandaan natin, teleserye yan ng tunay na buhay. Tunay na buhay. Di ba? Teleserye ng tunay na buhay. Mhm. Teleserye. Intindihin nila yung ibig sabihin ng teleserye ng Oo. tunay na buhay. Oo, So, totoo. merong drama, May drama. merong action, May action, may merong kung ano-ano, merong Iyakan. pakiligan, iyakan, di ba? Yun, yung actually parang nabanggit ko na kanina yan nung umpisa pa lang, no? Kapag ka sinabing tunay na buhay, ay, nako, wala namang, hindi naman totoo yung isang relasyon na puro kilig lang, puro saya lang. Di ba? Napaka-abnormal nung ganong klaseng relasyon na puro saya lang ang nangyayari sa buhay. Imposible. Paano pa natin malalaman kung ano ang tama at mali kung hindi natin mararanasan lahat? May action, tama yun. May mga, ano dyan, tampuhan, makikita natin, may away, may kung ano-ano, basta kompleto. Kung ano yung nararanasan natin sa totoong buhay, baka mapanood na natin dito ngayon sa sa EDSI. Kaya kailangan din natin mag-adjust dahil tinitwist na nga yung kwento, teleserye na ng tunay na buhay. So, yun lang. Ano kasi yan, twist. No. Hindi naman pwede na habang buhay na lang puro tayo kilig. Kaya nga. Yeah. May mga puntos talaga na kailangan nating dalhin na rin sa baga, ang haba na eh. Even daw sa Jumpan, dumating na sa punto na nag-away-away din sila. Oh, pati Tama. nanay niya rin, nagsalita na rin. Salita na rin. Yun. Eh, normal yan. Nanay kasi yan. So, mas mabuti talaga, wag nang mag-comment. Oo. Wag nang mag-comment Para sa sa social akin, media. hindi na kailangan kasi kung Actually, agree ako doon na huwag na mag-comment kasi yun din naging problema ng nanay ni Carla dahil pala comment din siya. So, ganyan na rin yung Mama ni Beyonce ngayon, ganon din ang nangyari kaya lumalala po yung bashing po So, mahirap man gawin ay huwag na lang talaga siguro mag-comment. Sanayin na lang yung sarili na huwag pansinin kung kayang iwasan. Pektuhan tayo. Tsaka wala dapat pakikinggan kahit kaninong party at kaninong side, wala dapat pakikinggan para wala away. Kasi kaya nga basher yan eh. Oo. Well, ibig sabihin yan, walang sasabihing maganda yan. Kaya Yun. Kaya ba? Exactly. Actually, yan ang pinag-usapan natin kanina. Pag basher talaga yan. Walang sasabihin tama yan at walang sasabihin na ikasasaya ng kinokomentuhan po nila. Hindi na basher ang tawag doon pagka pinapasaya na niya yung mga kinokomentuhan niya. Hindi na basher ang tawag doon. So yan guys. Share. Oo. So, Sa akin, para sa ikatatahimik. Alam mo kasi, ang mga bagay na pag pinatulan mo, lalong mahaba. tama eh. Eh kung doon pa lang, Correct. tuldukan mo na agad. Tuldo ka muna. Wala ka nakikita, wala ka narinig. Tapos yan. Ayun, so maraming salamat, Dr. Wala Lab. pa naman, ha? Yan, anong masasabi? Actually, maganda yung pag-uusap ni na Kuya Mel tsaka ni Dr. Labesto. Kumbaga ay realidad sa buhay social media yung kanilang pinag-uusapan. So, maraming tao pa rin kasi hanggang ngayon guys, lalo na mga Gen X or earlier, hindi ko na alam kung ano tawag doon na beyond Gen X ay talagang sabihin na natin hindi masyadong nakakapag-adapt pa sa teknolohiya po parang kumbaga lahat ng napapanood nila akala nila lahat ay 100% na totoo. So yun lang, kailangan din natin lumaro, di ba? Mo ngayon sa sa sitwasyon ng EDSI. Di lalo pa natin patatagin, palalo pa nating paigtingin yung ating pagmamasid at pagbabante sa EDSI dahil dumating na sa punto tayo na mag-iiba na talaga ang sistema ng vlogging ngayon. Tama. Wala ka bang bulong dyan? Ang Uy, ko, yan na. Mamaya na. sa tagpuan, magkikita talaga yan. Matik. Sa tagpuan, magkikita talaga yan. Okay, huwag tayong umasa, kasi hindi naman si Kalinga Prab yung nagsasalita ngayon.
Pero si Dr. Love pa rin yan. Kumbaga, kahit pa paano, maraming alam yan sa mga pwedeng mangyari sa iba-vlog ni Kalinga Prab. Tungkol sa Etsy, syempre Etsy yan eh. Kumbaga siya yung may hawak po, ano. Kumbaga siya yung founder ng Etsy, so imposibleng wala siyang alam sa mga susunod na mga mangyayari. So, ayan na, sinabi niya, magkikita. So, magkikita, diba? Parang alam ko yan, tagpuan na. Sa tagpuan, sa masalong-salong, abangan nito. Ayun na. So, sa masalong-salong talaga, guys, no? Doon sa, lumang bahay ni Nabiansi. Grabe. Ay, matagal na nating napag-uusapan yan na nakakamiss. Nakakamiss talaga yung lugar na yon. So, ayan. Mapagbibigyan tayo ngayon ni Kalinga Prab na makikita natin ulit yung dating lugar ni Nabiansi. Talaga sobrang nakakamiss po. Yung mga kwento, mga nabuo na mga kwento ng buhay ng NC doon sa lugar na yon. Yun yung nakakamiss talaga. Sarap balik-balikan. So yun na, grabe. Ayan. So, may... Kasi sinabi nila yung tagpuan doon sa ilog. Sabi ko, hindi. Hinipaan nyo. Tinipaan. So, kinokontra ni Dr. Love na hindi daw sa ilog. So, alam niya talaga, di ba? So, alam na natin. Sa masalong-salong nga ang tagpuan. At alam na rin natin ngayon na talagang magtatagpo sila. Di ba? Sa tagpuan, doon sa masalong-salong. Mas masalong-salong. Doon ang tagpuan dyan. Agoy. Nako, Dr. Love, yari ka ngayon kay Kalinga Prab kasi sinabi mo na yung mangyayari. But anyway, hindi naman kompleto, no? Bagay lang, okay siguro. Hindi naman masyadong pa yun. Pero malay natin, baka may magbago. Pero sana hindi, no? Sana yun na nga. Oo, Abangan nyo yan. parang may aabangan tayo. So, ayun po mga kalingap, mga ate, mga kuya, no? Yan po yung kapanayam natin kay Dr. Love. Maraming salamat sa kanya at pinagbigyan tayo. Yan sabi niya, according sa kanya, na may aabangan tayo doon sa tagpuan. Yeah. So, abangan natin ang part 98. Ayun. Abangan natin yung part Doon sa 98. mga doon sa mga viewers, kung may mga jokes mo kayo naririnig, huwag yung patulan. Tama. Lalo na doon. Ay nako, yan pa ang isa eh. Kasi kapag kilala nyo naman si Kalingap Edu, kumbaga minsan akala nyo lagi seryoso, pero minsan nagbibiro din yan. Kumbaga hindi nga lang siya mukhang joker. Kumbaga kahit nagbibiro na, akala mo seryoso pa rin. Kasi nga, hindi sumasabay yung kanyang facial expression sa kanyang pagbibiro, pero para sa kanya, biro na yun. So, kailangan kilalanin muna yung pagkatao ng isang nagsasalita po, bago tayo mag-react. Kasi meron siyang nabanggit nasa kubeta. Kubeta. Grabe, huwag nyo nang patulan yun, guys. Sa mga parties, sa dalawang love team, kung may mga jokes mo kayo na narinig, huwag yung patulan. Jokes yun eh. Hindi nyo dapat patulan kasi Biro nga. kaya lang naman pinahype yung kwento dahil nagjo-joke nga. Tapos kapatulan nyo, sabihin nyo, tagpuan, so, ibang tagpuan. Oo. Hindi. Meron silang ibang kahulugan kagad. Nagsabi naman talaga na joke lang. Pero huwag nating kitiran yung ating isip. Huwag nating masyado, lawakan natin. Lawakan. Tama. Hindi natin pwede Ay nako, lawakan ng pag-iisip. Kumbaga sa mga medyo bata-bata pa, mga siguro, ayaw kong magsabi ng edad guys, basta yung mga medyo bata-bata pa, ano ba ibig sabihin ng bata-bata pa? Siguro 60 pababa. Yan, mas madali pa makapag-adjust yun, sorry, sa mga 60 pataas. diktahan kung kailan sila magtatagpo. Tama. Hindi natin pwedeng diktahan. Sila lang nakakaalam ng buhay na meron sila. Grabe. Tayo, tayo, bila supporting character lang tayo rito eh. At saka, Lahat tayo rito kung supporting character. At saka para sa akin, walang ibang nakakaalam ng kung ano yung tunay na nangyayari kung hindi ikaw. Oo. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Yun na. Nandyan lang po sa kabila eh. Kabilang bakod lang eh. Party line kami. Party line lang sila. So, alam lahat ni Dr. Lab. Oo. Narinig ko na naman yung party line. Guys, sa mga mga Gen X. Mga Gen X yan. Noong panahon natin, uso pa yung party line. Ang party line kasi na tinatawag dati, guys, parang parang parallel line
ng isang, kumbaga, isang telephone number, pero dalawang bahay yung gumagamit. Kaya kung gagamitan mo at ginagamit nung sa kabilang bahay, maririnig mo yung pinag-uusapan din kung merong nag-uusap. Ganun bagay, guys. Yan ang party line. Kumbaga ba, magtiwala tayo sa mga sinasabi ni Dr. Lab. Lahat Kasi, naman yan nalalaman ko kung may problemang malaki, pupunta man yan dito. di ba? Ayan. O, kaya nga ako'y nagpunta Dito rito kay yan Dr. sa Lab. sala, sa kama, sa sopa, Mm. magpapahinga. Pag stress na siya, nasa kama yan, nagpapahinga. Yun. Dito yan lagi. Tingnan niyo. So yun, kumbaga actually hindi ko din alam yun na ginagawa ni Biancy na pupunta dyan kina Dr. Lab na para maglabas ng stress, mga gano'n. Minsan kasi may mga talaga may mga bagay-bagay na hindi natin masabi mismo sa ating mga magulang or sa mga kapatid or sa pamilya na mas gusto pa natin sabihin sa iba po May mga ganun Hindi talaga nawawala yung bagay na yon. So, applicable yon sa lahat-lahat po. Kaya kung ano mang problema, Doktor lang. alam ko. Yeah. Alam ko. So- Hindi, huwag kayong mag-alala. Yan. Pagtaulitin ko yung mga jokes, huwag niyong patulan. Ayan. Huwag niyong papatulan yung mga jokes. Ha? Oo, kasi yun kasi ang nag-umpisa ng basing, yung mga jokes. Lalo na yung mga jokes Correct. si Boss Ido. Oo. Yan. Nagjo-jokes lang, pinapatulan nyo. Kaya nga. Pinahaba nyo. Yan. Ako, kung mag-jokes ako, madiin Saka minsan yung mga yung sinasabi ni Kalingap Edo na kung minsan meron pa yung minsan na wala ka talagang manners yung sa Actually, matagal na yun, guys. Kumbaga, lumipas na rin yun. Yung na yan. yung kumain sila o binigyan nyo kagad ng kahulugan yun yun para kay Kalingap Edo biro lang yun. mga Okay. biro. Kaya Silang dalawa. At saka guys, alam nyo, kung kapag ganun na ka-close yung dalawang tao, isang babae, isang lalaki, open na sila sa pagsasalita ng kahit ano. Kumbaga, masakit sa iba pag narinig ng iba. Pero sa kanila, parang okay lang kasi alam na nila yung ugali ng bawat isa, nagkakaintindihan na po sila. Kahit sa atin, kunwari, sa atin may mga asawa or girlfriend na matagal na, sabi natin yung mga bagay-bagay na hindi basta-basta masasabi sa kani-kanino man. Kaganyan, wala kang manners. Hindi mo basta-basta masasabi sa iba yan na hindi mo kaano-ano. Pero pag kayong sobrang close mo na, dinadaan sa biro na gagawa na natin yon. Yung ganong mga bagay, guys. Diba? Nakaintindihan, silang dalawa ang makatipan. Sila Uy, nakakalam sa bawat. magkatipan. Narinig nyo ba? Sorry, Kuya Miel, naunahan kita sa pagre-react. Magkatipan. Ano ba ibig sabihin na magkatipan? Ayan. Magkarelasyon. Boyfriend, girlfriend. Yun po ibig sabihin na magkatipan. Yan, ibinuking na ni Dr. Lab. Sinabi ni Dr. Lab, silang dalawa ang magkatipan. Ha? Ngayon, Tayo, lang tayo, supporting character tayo sa buhay na meron sila. Mag-aabang lagi kung kailan sila magpakasal. tingnan nyo guys, ha? Kay Dr. Lab na mismo nang galing. Sila nang nakakaalam na magkatipan. Sabi ko, Pagka naiintindihan mo yung mga malalalim na salita ng Tagalog, guys, talagang mapapareact ka sa mga gano'n, no? Magkatipan. Alam niyo na ibig sabihin nun? Nasabi ko na kanina. So, hindi rin maiwasan ni Kuya Miel ngayon mag-react kasi alam na alam din yan. inyo, bawat salita na binibitawan ay iintindihin nating mabuti. Hindi yung iba kagad yung nasa isip ninyo, 'di ba? Think Correct. positive, 'di ba? Think positive lang tayo. Baka minsan, sa sobrang pag-iingat, minsan talaga, sa sobrang mong pag-iingat, nakakadulas-dulas ka talaga. Exactly, kita nyo. Pwede. Maingat pang Pwede. magsalita yan. Hindi dulas-dulas na. Paano pa kung hindi ito maingat? Di ba? Ako. So yun, maraming salamat ulit, Dr. Lab. Salamat Kuya Ayan, Mel. Support natin si Kuya Mel sa kanyang mga ka-ITSI. Yan. Support natin siya. Talagang Yun. tanggol din ng ITSI yan. Shout out. Maraming salamat. Alam nyo, kilala niyo yan si Kuya Miel, guys. Grabe yan. Kung ipagtanggol lang EDSI, kung maalala nyo, nung kasagsagan ni Tatay Pedring, ako, ay naghamon na yan na talagang susugod dun sa bahay ni Tatay Pedring dati.
Ganun katindi kung magtanggol yan si Kuya Mel. Talagang action kaagad. Ma-action ba? Ma-action. Hindi hanggang salita lang. Salamat po. Pero Saka si Ate Perla din yung asawa niya. Support na. Ate Perla official. Oo. No? Kagabi nga, nung makita ko na yung gano'n, anong oras yun? Matakaiga na ako eh. Nagpapatulog lang ako eh. Nang makita ko yung kay Sir July Paunil, binasa ko ngayon. Ginawa ko na reaksyon. Sinundutan ko. Nung matatapos na ako, sumunod si Bopi. Sunod-sunod na po yan. So, kaya tandaan natin, huwag tayong maniniwala basta-basta sa sabi-sabi unless wala tayong nakikitang katibayan. Meron So yun, grabe. Actually, mahaba pa itong kwentuhan na to, pero ang importante ay nahigip na po natin, na-capture natin yung mga sa pakiramdam natin ay medyo may masmasan tayo. Kaya hanggang dito na lang. At putulin ko na hanggang dito. So yun guys. So sa mga ano dyan, mga nag-worry. Actually, kagabi ko pa sana gustong gawa na reaction to, kaya lang, inantay ko lang na umabot ng 24 hours yung vlog po ni Kuya Mel bilang isang respeto syempre dahil sa rules po ng Kalingap po, no? Para sa mga reactors na kailangan palipasin mo muna yung 24 hours pagka nag-vlog po sila, and then kapag kasi Kalingap Rab naman yung nag-vlog tungkol kina Biancy or sa Big 3, sabihin na natin Big 3, ay kailangan 48 hours po yung aantayin namin bago namin magamit po yung video po nila. So, yung iba naman nakakapag-reaction kaagad kasi hindi ko magamit ng video. Para sa akin kasi mas sanay po ako sa ganito. Yung re-reactionan ko mismo yung video para mas ramdam ko. Yun guys, so hanggang dito na lang, and of course, maraming salamat po sa inyo lahat na sumama sa akin hanggang dulo. And yan, may aabangan tayo guys. Yan na, at alam na natin yung bulong at magkikita nga sila at sa masalong-salong yung tagpuan. So, yan guys, good luck po sa atin lahat. Antayin na lang natin kung kailan ilalabas yung part 98. So, God bless, and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So, ingat po kayo palagi. So, bye-bye.